So mga bagay na po pwede mong gawin kapag umayaw na ang isang lalaki. So mga kamamay, napakabigat, napakasakit. Wala nang mas hihigit pa ng sakit kapag ganito na po ang nangyari sa inyong relasyon. Yung tipong umayaw na talaga ang isang lalaki. Hindi mo alam kung paano ka magsisimula. Hindi mo alam kung paano mo siya mapapabalik. Hindi mo alam kung sumobra ka na ba sa kanya. Hindi mo alam kung naging toxic ka na ba sa kanya. O hindi mo alam kung naging masyadong mahigpit ka na sa kanya. Kaya sa video na to mga kamamay, pag-usapan po natin yung mga bagay, yung mga hakbang na dapat sinusunod at ginagawa po ninyo kung dumating man ang panahon na umayaw na po sa inyo ang isang lalaki. So mga kamamay, bago po natin to simulan, isa lang palagi ng aking hinihiling, if ever na nagugustuhan nyo po, yung mga love advice, yung mga video na ginagawa ko dito pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig, huwag nyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. Kaya kung nagawa nyo na po yan mga kamamay, huwag na po natin to masyadong patagalin at simulan na po kaagad natin ang ating usapan at topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari nyo pong gawin o iparana sa isang lalaki sa mga panahon na umayaw na ito sa inyo? So number 1, huwag na huwag kang magiging desperada ng paghahabol sa kanya. Yes, mga kamamay, ito po yung wag na wag po ninyong gagawin pagdating sa isang lalaki. Yung tipong maglulupasay ka dyan. Yung tipong ang hahaba ng message mo sa kanya. Anong nakalaman? Anong nakasaad sa message mo? Nagmamakaawa ka na wag kang iwan. Humihingi ka ng sorry sa lahat dahil ano? Dahil gusto mong bumalik siya. Kahit na wala ka namang kasalanan, kahit na madalas lalaki naman ang gumagawa ng pagkakamali, tapos ikaw pa yung nagsusorry, ikaw pa yung nagmamakaawa, ikaw pa yung humahabol, mali naman yata yan mga kamamay. Kapag ganyan mga kamamay, siya na yung lumayo, siya na nga yung toxic, siya pa yung bumitaw, siya na nga yung toxic, siya pa yung nakipag-break, ano yan? Gold? Mga kamamay, kapag ganyan, huwag po kayong magpakadesperada ng paghahabol sa isang lalaki. Huwag po kayo masyadong nagpapakita ng paghahabol kasi nga, nakakababa po yan ng value. Nakakababa po yan ng tingin kaysa inyo ng isang lalaki. Baka sa halip na bumalik sa inyong isang lalaki, lalo siyang lumayo. O baka lalo siyang magdiwang sa kanyang paglayo. Kasi makikita niya na masyado kang marupok, masyado kang martir na kaya mo siyang tanggapin kahit siya yung may kasalanan. Pero mga kamamay, kung gagawin po ninyo ay hindi kayo magpapakadesperada ng paghahabol, hahayaan nyo lang siya, hindi siya hahabulin, makalipas ang ilang araw, makalipas ang isang linggo o ilang buwan, doon niya maiisip ang halaga mo. Kasi nga, wala ka namang kasalanan, wala ka namang ginawang mali. So, diyan siya mag-iisip. Diyan niya marirealize at ma-analyze na siya yung nagkamali ng desisyon. Kaya sa mga panahon na umayaw na ang isang lalaki, huwag kang magpakadesperada ng pagkahabol sa kanya. Okay? So, next. Iwasan mo rin muna na magparamdam. Oo, alam ko. Gusto mo siyang makausap, gusto mo siyang maka-chat, maka-text, gusto mong pag-usapan lahat-lahat ng nangyari sa inyo. Gusto mong humingi ng sorry kahit wala ka namang kasalanan. Gusto mong humingi ng tawad para lang bumalik siya sa iyo. Pero mga kamamay, ang pag-ibig hindi niyo po yun po pwedeng pilitin. Kung ayaw na po ng isang lalaki, hindi niyo siya po pwedeng i-please. Pero may mga bagay kayong po pwedeng gawin para maisip, ma-realize ng isang lalaki ang halaga ninyo. Sa mga panahon na umayaw nga po ang isang lalaki at wala ka namang ginagawang kasalanan sa kanya, wala ka namang ginawang pagkakamali sa kanya, huwag muna kayong magparamdam. Please, yung messages, huwag niyo munang gawin. Yung mga cellphone ninyo, huwag niyo munang gamitin. Huwag niyo munang tadtadin ng message kasi lalo lang gugulo ang isipan ng isang lalaki. Lalo lang mananariwa ang mga pangyayari sa inyong relasyon. Ang gusto ko ditong mangyari para sa inyong mga kamamay ay ma-miss kayo ng isang lalaki at maisip ng isang lalaki ang buhay niya kapag wala ka. Pero paano niyo yun magagawa at paano mangyayari yun kung palagi kang nagpaparamdam? Kung palagi kang nagme-message at nagmi-miss call? Lalo lang yan lalayo. Lalo lang yan makukulitan. At ang kalaunan kapag ka pinagpatuloy niyo po yan, lalo kayong iiwanan. Lalong hindi babalik ang mga yan. Lalo silang lalayo at lalo nyo lang silang itinataboy papunta sa ibang tao.
Kaya mga kamamay, sa mga panahon na umayaw na po ang isang lalaki, mas mabuting huwag ka munang magparamdam. Hayaan mo muna siya. Okay? So next, subukan mo na mawala muna. Opo mga kamamay, mawala muna kayo sa buhay niya. Sabihin natin na nag-break kayo, siguro 3 araw na. Huwag ka muna magparamdam. At sikapin po ninyo na mawala muna. Huwag muna kayong magpakita. Kanina sinabi ko sa inyo, huwag muna kayong magparamdam. Pero po pwede kayong mag-post. Po pwede kayong mag-my day. Pag nakikita kasi kayo ng lalaki sa my day, okay pa yon, mamimiss kayo ng mga yan. Pero ngayon, sabi ko sa inyo, mawala muna kayo. Ibig sabihin, wala talaga kayong gagawin. Walang my day, walang post, walang updates. Okay? As in, mawawala muna kayo. Ang isang lalaki talaga ay matatauhan, maghahanap at maghahabol sa inyo kapag totoong mahal pa rin nila kayo. Baka kasi mamaya masyado lang siyang naguguluhan sa mga bagay-bagay. May mga taong nanggugulo rin. Ibig sabihin, may mga taong umaagaw ng atensyon niya pagdating sa inyo. So kapag nawala po kayo mga kamamay, dyan po nila maiisip ang talagang halaga ninyo pagdating sa kanila. Kasi mga kamamay, alam niyo po ba na kapag nakikita pa rin kayo ng isang lalaki sa social media, nababawasan pa rin ang pagka-miss ng isang lalaki sa inyo. Pero kung maiisip niya na wala ka ng connection pagdating sa kanya, na tipong hindi ka na niya nakikita, na wala ka na talaga ng tuluyan, doon niya makikita na may puwang ka pa pala sa kanyang puso, na may puwang ka pa pala sa kanyang buhay. Kaya mga kamamay, sa mga panahon na umayaw na ang isang lalaki, biglaan kang mawala, at dyan makikita ng isang lalaki ang halaga mo talaga. Okay? So next, iwasan po ninyo hanggat maaari ang magmakaawa, mga kamamay. Hindi po sila gold. As long as wala kang ginagawang mali, as long as napaka-high value mo, talagang may mga lalaki lang na hindi makontento. Talagang may mga lalaki lang na talagang naghahanap pa rin ng iba dahil sa makati, dahil sa manluloko. Kaya please mga kamamay, huwag niyo pong gagawin, huwag na huwag ang magmakaawa para din tong pagiging marupok at martir. Kaso sobra-sobra po ito. Yung tipong lumuluhod ka na talaga sa kanya, umahalik ka na talaga sa kanyang mga paa, huwag ka lang iwanan. Kapag ganito po ang nangyari sa inyong relasyon, mga kamamay, wala na pong respeto. Wala nang pagrespeto at paggalang pagdating sa iyo at sa inyong relasyon. Kakawawain ka lang nito. Kapag ganyan mga kamamay, huwag ka nang maghabol. Huwag ka nang umasa na bumalik pa ang isang lalaki sapagkat mas mahihirapan ka lamang. Mas magsasakripisyo ka lamang at mas hindi mo makukuha ang totoong pagmamahal, ang genuine na pagtingin at pag-ibig ng isang lalaki sa inyo. Kaya hanggat maaari, hayaan nyo muna ang isang lalaki. Hayaan nyong mamiss nila kayo. Hayaan nilang hanapin ang puwang ninyo pagdating sa puso nila sa pagkawala ninyo. Pero wag na wag nyo pong gagawin ang magmakaawa sa kanya. Wag na wag nyo pong gagawin ang maghabol sa kanya. Alright? And last, mas mag-focus at mas i-improve pa ang ibang bagay. Yes mga kamamay, sa halip na maghabol, sa halip na unahin ang mga lalaki na yan, bakit hindi ka nalang mag-focus sa sarili mo at sa ibang bagay na mag-i-improve sa iyo? Di ba? Wala rin namang mangyayari eh. Lalo lang bababa ang value mo kapag hinabol mo yung lalaki. Lalo lang lalayo ang isang lalaki kapag nagmakaawa ka sa kanya. So, sa kabila ng mga bagay na naiisip mong ganon, eh bakit hindi ka nalang mag-focus sa sarili mo? Isipin mo, ba't ba ito nagloko? Bakit ba ito nakipaghiwalay sa akin? Siguro low value na ako pagdating sa kanya. O baka naman siguro naakit lang siya sa kagandahan ng iba. So kapag ka ganun, ang naiisip mo, eh dapat mag-focus ka sa sarili mo. Mag-ayos ka, magpaganda ka, magpa-sexy ka, magpayaman ka kung kaya mo. Huwag mo siyang isipin. Kasi po mga kamamay, the more na iniisip po ninyo ang isang tao, the more na masyado kong naa-addict sa kanya. Which is hindi po yung nakakatulong. At pag nakita po ng isang lalaki na masyado kang nagbibigay ng oras sa kanya, lalo lang siyang lumalayo. Kaya mga kamamay, mas mag-focus sa sarili, magpaganda, magpayaman. Pag nakita ng isang lalaki, isang araw, nagkasalubong kayo at ibang-iba ka na, nag-improve ka na talaga, yumaman ka na, gumanda ka na, diyan siya muling hahabol sa iyo. At pag dumating yung oras, yung panahon at araw na yon, sa inyo ko na po ibibigay ang desisyon. Kung babalikan nyo, bibigyan nyo ng pagkakataon,
o ipagpapatuloy nyo na lamang ang pagpili sa inyong sarili. So mga kamamay, sana makatulong po yung mga love advice na ganito pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. Kasi syempre, alam ko, ang hirap pagdaanan ng mga sitwasyon na ganyan, hindi mo alam kung anong dapat gawin, hindi mo alam kung dapat unahin pa ba itong ganitong bagay. Basta, sa mga panahon, mga kamamay na pinagdadaanan nyo yung ganyang bagay, huwag lang kayong mapapagod, huwag lamang kayong susuko, bigyan nyo lang ng oras, ng panahon ng inyong sarili. Mas mag-focus, mas i-improve. Kasi ang mga lalaki, nandyan lang po yan. O pwedeng yung palitan, o pwedeng yung maghanap ng bago, o pwedeng may dumating, o pwedeng makakilala kayo ng bago. Basta wag lang kayong magmadali. Kasi the more na nagmamadali kayo, the more na malaki yung chance na magkamali kayo. Okay? So mga kamamay, yan lang po muna ang ilang mga love advice na maaari kong i-share sa inyo at sana po ay makatulong pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. So sa mga gustong magpa-advise, magpa-coach, nandito lang ako. Pwede niyo po akong tawagan, i-message, at ako po mismo ang bahalang kumausap sa inyo. Okay? So mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.